Tapakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Tayo po ay dadako na sa question and answer. So mula kanina, marami tayong napakinggan na mga nag-share. Andyan pa po yung mga manggagawa. Si Perdi lang umalis. So, bagamat maraming nabanggit si Pastor Perdi. Isa na Pastor Yuri, yung Holy Ghost. Di ba, marami nabanggit kanina. So, yung iba pa na medyo parang sa atin, sa isip natin. Pwede nating itanong. Kahit ano, pwede nyo itanong. Ayan, si Brother Magellan. Okay, so maganda kayo ng tanong yung mga kapatiran. Yung mga, kahit bisita natin. Maganda kayo ng tanong. Sunod ka, Pastor. Ako magtatanong, and then, nandito ba si Brother Francis? Ayan. Pwede rin si na Pastor Yori at yung ibang pastor. Itong 8:11 kasi, although ito yung tanong ko before, ay parang taliwas doon sa, ako nagtatanong lang naman at naghihingi ng clarification na kung mali ako, then we must to make it right yung position ko. May kita natin dyan, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwelt in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. So, yung word na spirit doon, yung spirit na bumuhay kay Jesus, yun din yung bubuhay doon sa mortal bodies natin. So, yung spirit na bato na Christ is another spirit, or it is also the yung espiritu ng Diyos din ang bubuhay doon sa mortal body na walang kinalaman yung spirit of the Son in a human. Dati kasi pinaliwanag niya yung Acts 9 na ang Jesus na tinutukoy doon walang iba kundi yung Jesus which is the Son at hindi yan yung Ama. Kasi ang pangalan ang pangalang Jesus ay dalawang identity. Tama? Yung pangalang Jesus ay dalawang identity which is also intended for the Father at also for the Son. Pero ma-identify natin yung Son paglagyan natin ng Christ. Kasi ang Christ ay hindi pwedeng ikapit doon sa Father. Tama? So, can you explain this verse? Anyone? Kahit sino? Pastor Yori? Brother Francis? Joshua, sana si Joshua. Dito ka sa, ikaw mag-offer dito kasi ayaw bumukas pag akong gumamit. Hello. Dito ka sa, ba't nasa labas kayo? Dito. Hello, good evening. At salamat sa question. Sana hindi umuwi si Pastor Ferdy. Oo. Diba? Mas maganda sana. Okay, kasi sabi ko, pinakita ko na lang sa kanya. May assignment ka sa akin, Pastor. Pinakita ko sa kanyang 1 Corinthians 10:4. Ano ang kaibahan ng Kristo ng Old Testament at Kristo ng New Testament? So, yun ang assignment ko sa kanya. Ang tanong ni Pastor Magellan ay galing dyan. Sa ano yun, Pastor? Book of Romans 8:11. So, unahin muna natin, amen, bago ang 8:11, unahin muna natin ang John chapter 1 verses 29 hanggang 32. Okay. Okay. John chapter 1 verses 29 hanggang 32. Okay. The next day, John said, Jesus coming unto him and said, Behold the Lamb of God. Hindi Lamb God, ha? Lamb of God. Na-pick up nyo ba? Hindi, behold the Lamb God. No, behold the Lamb of, kasi ang of is ownership. Okay. Which taketh away the sins of the world. 30, this is he of whom I said, sabi ni Juan Bautista, after me cometh a man, which is preferred before me, for he was before me. Okay. And I knew him not. Ano sila? Second cousin. Si Mary at si Elizabeth ay first cousin. So sila
second cousin, but that he should be made manifest to Israel. Therefore, I am come baptizing with water. 32, and John bear record saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove. Sabi ng prophet, ano yung dove? Dove which was God. Ang tinig galing sa dove. And it abode upon him. Sige, abanti pa. Okay, I knew him not, but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Apan, ito na pastor, whom thou shalt see the Spirit descending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Agree? Okay, pag agree natin, saan na ngayon nagiging isa yung Ama, nandun na sa anak? Oh, sige, praise God. This is the same he which baptizeth with the Holy Ghost. And I saw and bear record that this is the Son of God. So, sino ang magbabaptize ngayon ng Holy Ghost? Kasi dinala na ng Diyos doon sa anak ang kanyang espiritu. At yun ang komisyon niya. Ibig sabihin, walang baptism of the Holy Ghost hanggang hindi muna nag-ministry, namatay, dilibing, at binuhay ng Diyos. Ibig sabihin, tama ang sabi ng prophet, Jesus Christ was God's covenant. Tama ba? Amen. Hallelujah. So punta na tayo doon sa next verse. Amen. Hallelujah. Saan yun? Romans, para maunawaan na natin. Okay. Praise God. 11 verse. Kasi ang phrase natin diyan, the same is he which baptizeth with Holy Ghost. Yon ang pinakasintro natin. I-connect natin doon sa tanong ni Pastor Magellan. Okay, sige, balik tayo doon. Romans 8:11. Okay. Praise God. But if the Spirit of him that raised up Jesus, sino yung Spirit of him? Spirit of God, the Spirit of the Father that raised up Jesus from the dead. Amen. So malinaw na hindi si Jesus yung bumuhay sa kanyang sarili. Tama ba tayo? Kundi yung Ama, amen, na nanahan sa kanya. Okay. Praise God. From the dead, dwell in you. Amen. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. So kung nanahan ito kay Jesus at dahil sa Espiritu na yan, nagiging Kristo siya, because Christ means anointed one, yun din ang mananahan sa atin kasi yun ang plano ng Diyos. Tama ba? Okay. Hallelujah. Punta tayo sa Ephesians chapter 2, verse 20. Okay. Praise God. And are built upon the foundation of apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together grew it unto a holy temple in the Lord, in whom also ye are builded together for the habitation of God through the Spirit. Anong habitation? Dwelling place. Ibig sabihin, kung nanahan ito kay Jesus, manahan din sa atin na mga kapatid niya. Tama ba? Hallelujah. Yung great eternal na yan, yun ang bubuhay sa ating katawan. Ngayon, may tanong kasi konektado na itong spirit ng Ama at spirit ng anak. Tama ba? Okay. Puntahan natin si Apostle Paul, Galatians 4:4 ata. Okay, 4:6. Sige, tingnan natin. Mula sa 4 para maunawaan natin. Okay. 4:4 hanggang 6. Okay. Praise God. But when the fullness of time was come, God sent forth Himself. Ano pala? God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Anong purpose? To redeem them that were under the law. Sino yan? Hindi lang yun law ng 10 Commandments. Amen. Law na nagbabaon sa atin sa kasalanan, that we might receive the adoption of sons. Okay. Verse 6. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Bakit? Hallelujah. Nagiging isa yung Espiritu ng Ama doon sa Espiritu ng kanyang anak.
Pero may dalawa pa ring entity. Tama ba? Kasi ang anak laging sumusunod sa espiritu na nanahan sa kanya. Okay. Ano? Nasusolve na ba natin? Follow up. Oo, follow up. Uy, ako lang pa magtanong. Oh, sige. Hindi, gamit ka ng mic na isa para ma-record doon mga nakikinig. Hey. So dagdag to sa sinagot ni Pastor Yuri. Itong Acts 2:33, pagbuksan niyo yung Acts 2:33, yung binigay kay Kristo binuhos niya. Ngayon, pwede ko mo ipagkamali nila Elivera Jackson na yan ay spirito lang ng Ama. Pero kung idudugtong mo yung kinote niya na yung darating sa akin, siya ay magbabaptize ng Holy Ghost and fire. Si Kristo yun eh. So, ganito. Pag pasok kay Kristo ng Holy Ghost ng Ama, binuhos niya, kasama siya doon. Ano yung patunay? Ang patunay, itong mga verse, binanggit niyang ilang verse dyan eh. John 14:23. Yung kinote ni Menan, no? We will come unto Him and make our abode with Him. So, kina William Jackson Olivera, ito ay symbolical. Ibig sabihin, kahit kay Charlie, no? Ito ay tawag dun, metaphorical, mga ganyan, hindi eksakto. Pero may papakita ko sa inyo kung symbolical, ha? Tignan nyo yung Hebrews 1:2. Ano sabi sa 1:2? Has in these last days spoken unto us. Hindi ba tayo kasama dyan, yung apostoles lang? Hindi yung nasa lupa lang si Kristo. Kahit umakyat na si Kristo sa kanan ng Ama, nakaakyat na siya sa verse 3 eh. Sa verse 2, nagsasalita siya sa atin. Sa atin. So, paano siya nagsasalita? Holy Ghost. Holy Ghost ang nagsalita sa atin. So, si Kristo, yung Holy Ghost sa Hebrews 1:2. Pero hindi nakasulat Holy Ghost. You understand by His spoken word sa ibang talata na si Kristo, nasaan yung Holy Ghost ngayon? Sabi ni Kristo, I must go away, but I will come back to you. Di ba? Anong pinag-usapan niya? Holy Ghost. So, anong another person ng Trinity? Hindi, another form of Jesus Christ in the form of the Holy Ghost. Sa extreme oneness, walang spirito ng anak. Doon sa dati namin kasamahan kay Jackson, hindi lumabas ng spirito ng anak. Tao lang yan eh. How dare you? Pero alam mo ba, sabi ni Kristo, hindi niya magagawa yung pagpapagaling. Kung hindi niya magagawa yung pagpapagaling, kundi ang Ama kumilos sa kanya, hindi rin niya yung Ama rin ang nagbigay sa kanyang kakayahan na kumalat sa iglesia. Kasama yung spirito niya. Dagdag patunay. Ito, Galatia 4:6 tsaka Romans 8:15. Hindi na-quote kanina yan eh. Di ba, kinukot natin yung indwelling. Alam mo sa verse 15, sumisigaw ng Abba, Father ang Espiritu? Yung 4:6, sino bang magsisigaw ng Abba, Father? Yung Abba? Yung Father? Yung anak. May Espiritu ng anak doon sa Holy Ghost. Sumisigaw ng Abba, Father, yung Espiritu ng anak. Sa Romans 8:15, ganun din. Parehong sinabi niya, nagsisigaw ng Abba, Father. Ito pa, dagdag. 26. Romans 8:26. Alam niyo ba na nananalangin yung Holy Ghost? Nananalangin ba yung Ama? Metaphorical na naman yan. Brother, hindi na si Bar Jackson, representative na lang dito eh. Yung mga dati namin kasamahan. Romans 8:26, the Spirit also here helpeth our infirmities, making intercession for us. Nagpe-pray. 27. Nag-i-intercede ang Spirit. Ang daming ebidensya. Anak. Kaninong spirit yan? Anak. Kanino yan nag ano? Anak yan. Teka.
Drama-drama naman nila yung ama. Parang oneness. Sa baba. 26, 28. Kay Jackson pa naman yan. Likewise, the Spirit also help our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself Maketh intercession for us. paano natin malaman na yan ay Spirit of the Son except doon sa Galatians 4:6? Itong intercession, hindi gagawin ng ama yan. Alam mo yung isang intercede? Mediator. Mediator. Oo. Ah, Nagpe-pray din siya kahit in the form of the Spirit siya. Tinuturuan niya tayo mag-pray kasi nagpe-pray din siya habang nagpe-pray tayo. Okay. Ang dami daming ebidensya. John 14, Hebrews 1:2, Galatians 4:6, Romans 8:15, Romans 8:26. Kasi dun sa presentation ni Pastor Yuri kanina, yung we, sa term siguro to gusto ko lang i-clarify. Yung we, sabi niya, dalawang persona ba yan? Yung John 14:23 na quote ng prophet. Ngayon, binanggit naman niya ngayon, dalawang entity, which is which. So, anong difference sa ng term mo na persona? Para to clarify lang. Yung persona, hindi dalawang persona yung we, pero you mentioned a while ago, nasabi mo, dalawang entity yan. So, yan, sige, at least. Praise God. Yung unang tanong, amen, doon sa we, Father and Son. Alam natin na Father, God, and Holy Spirit is one. Tama ba? Okay. So sa akin, yung Spirit of God, hindi yun person sa akin. Ang person ay ang anak. The express image of His person. Kasi kung gawin nating person yung nanahan, di ang person nanahan sa person. Tama ba? At saka yung entity, amen. Kaya nga, kahit ang mga disciples, hindi nakakaunawa sa Kanya. Because it was sometimes, amen, sometimes it was the Father speaking, sometimes it was Christ speaking. Ayun ang yun ang trabaho ng Espiritu ng Diyos nung magiging isa doon sa Kaniyang anak. Okay. Nasagot ko ba, Pastor? Okay lang. Ako, Pastor, gusto ko lang i-clarify to clear an understanding na yung Holy Ghost na pinag-uusapan natin ngayon sa abot ninyo. Pastor, halos kasi parehas hawig na hawig talaga eh. Ngayon, yung Holy Ghost, the Father, nilinaw naman, yung Father, it's not a person. Ano tayo doon? The Son only is a person. But God has many personalities. Kaya na-address natin. Okay. Ito bang Father? Sa Holy Ghost tayo, Pastor, ha? At yung Spirit of the Father and the Spirit of Son, magkaganyan sila sa Holy Ghost. Ibig sabihin, merge. Magkasama sila. Ngayon ay Holy Ghost na nasa atin. O, anak lang ba yon? Okay, unahin ko muna. Si Jesus tinawag na child of the Holy Ghost. Okay. Matthew 1:18. Matthew 1:18. Tingin, clarify ba? Okay. Matthew 1:18. Kailan ba ang unang paggamit ng Holy Ghost? The birth of Jesus Christ was on this wise. Ayan, Now, the birth of Jesus Christ was born this wise when, as his mother Mary was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with child of The Holy Ghost. the Holy Ghost. Amen. So, hindi yung pagsama ng Espiritu ng anak doon nag-umpisa yung Holy Ghost. Holy Ghost, Father, and saka Spirit of God is one. Agree tayo dyan? Tama ba? Amen. Inong manahan ito, nagiging one spirit ba? Hindi. Amen. Pero ang Bible, ang sabi ni Apostle Paul, he that is joined unto the Lord, pakihit list, amen, is one spirit. Sige nga. Okay. He that is joined unto the Lord, become one. Yan. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Amen. So ngayon, kung sabihin natin, tinanggap natin ang Espiritu ni Kristo, automatic yan, tinanggap mo rin ang Spirit ng Ama. Tama, join sila eh.
Ito po ang final resting place of the Spirit. Hindi yung sa Jordan. Although parang na-apply doon. Kasi lumabas pa rin siya doon sa Jordan eh. Doon sa Gethsemane. Tapos pagkatapos ng kanyang death, burial, resurrection, doon uli, yun na ang final resting place of the Spirit. Kaya paano magbaptize si Jesus ng Holy Ghost kung ang Holy Ghost wala sa kanya? So yung nagka-drop ngayon sa church na Holy Ghost kasama ang Espiritu ng Ama. Tama. Okay. Thank you. May dagdag ako. Bago to. Si Kristo, nagmana ng pagka-Diyos. Amen? Si Kristo nag-acquire ng katangian ng divinity. Nung naging, ang Holy Ghost, originally Espiritu ng Ama. Amen? Wala pa yung anak. Ang anak ay anyo ng Logos. So, yung anak ng Diyan na lumabas na at naging isa sa Ama. At lumabas sa anak. Yung Espiritu ng Ama kasama yung anak. No? Sa manampalataya. Ito yun. Baliktad naman. Ang Holy Ghost nag-acquire ng human nature. Di ba baliktaran? Yung anak nung nasa katawan nag-acquire ng divine nature. Pero nung lumabas na pero paglabas, tinatawag nating Holy Ghost sa manampalataya. Yung Holy Ghost na originally Ama lang, ay hindi Ama lang. Andyan yung Lamb. Andyan yung anak. So yung Holy Ghost may dual nature. Hindi natin napag-usapan yan eh. Ngayon, dinidetalye natin. Kung ang usapan sa end time na hindi pa sila makaabante mula sa pagka-oneness, yung anak ay may dual nature at yung pangalawang nature niya hindi acting ng Trinity o oneness, kundi yan ay indwelling inherited, no? Yung Holy Ghost na lumabas, originally Ama lang yan, pero nagkaroon ng human nature. Di, ganyan ang turo ng Trinity Oneness. Yung taong si Kristo, yung tao ay physical na katawan, ay nagkaroon ng human nature. Diyos siya eh. Kinikwento ko muna yung oneness saka Trinity. Oneness, Trinity, subordination is. Ganito, sundan nyo. Ang unawa nila, yung anak ay dating Diyos o Trinity o dating Ama, nag-acquire lang ng human nature. Yan ang paliwanag nila. Doon pa lang sa katawan. Pero pwede ka sumang-ayon, hindi doon sa katawan, sa Holy Ghost. Yung Holy Ghost sa after Pentecost ay nagkaroon ng nature ng anak. Lahat ng binabasa natin. May dagdag pa nga akong talata eh. So hindi lang si Kristo nagkaroon ng substance. Hindi lang si Kristo. Nagkaroon ng substance. Hindi yung Ama, nagkaroon siya ng human. Parang substance. Nature of. Sabay, substance na rin yun, nature. O ito, dagdag natin. Ito, John 17:21. John 17:21. Detalyado ni Kristo. At sabihin mo na, ano to sasabihin mo na naman, metaphorical to. That they all may be one. Become one, di ba? That they all may be one. Upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, at sila'y maging isa sa atin. Di ba? Pareho sa John 14:23. Mas lumawak lang ito, brother. Atin, no? Mas malawak ang 17:23. Ha? Isa lang yung sa COVID-23. Anong isa? Dalawa nagiging isa dito, buong katawan na kasama na tayo. Sabi ni Kristo, no? Agree ako, may word, may ano. Last. Di ba sabi diyan sa Bible, He gave up the ghost? Sino yung nag-preach sa impyerno? Yung Ama o yung anak? Kadikit na niya yung Ama. May maling unawa si Brother Yuri. Narinig ko to kiyap, no? Narinig ko to kiyap, pero maaaring may ibang nag-uunawa ng ganito. Kinuha na nila sa quote kay Barbanam, no? Pagka-pray daw sa Gethsemane, iniwanan siya ng Ama. So, alam ko kinakanga kay Barbanam eh.
Kinikwento ko lang sa inyo. Hindi, papaliwanag ko yung detalye. Paliwanag mo rin yan. O sige. Narinig ko rin pala sa iyan. O sige, ganito ha. Sundan nyo to. Yung humiwalay sa Gethsemane, yung humiwalay doon sa cross, ay humiwalay sa katawan. Di ba sabi ni Kristo, my Father will not leave me alone. Ganito yun. In the Spirit, hindi na siya bibitawan. Pag tayo selyado, hindi ka na bibitawan. Pag become one, permanent na yan. Hindi yan, anointing lang na dumaan. Nakadikit na sa'yo habang buhay. Token mo yan. Si Kristo, nakadikit na yan. So, yung sinabi, my God, why hast thou forsaken me? Yung sinabi ni Abraham, the Spirit departed from me. Outdwelling sa katawan yan. Protection sa katawan yan. Babalik din yun dun. So, ang gusto ko sabihin, yung nami-misunderstood ng end time, doon sa Gethsemane, parang mas drama sa ibang end time eh. Ito hindi drama. Unawain nyo yung outdwelling, indwelling. Pero detalyihin natin, mag-spoken word tayo. In the Spirit. Kasi, di ba, sabi ni Kristo, my Father will not leave me alone. Yung mga Hudyo tumitingin. Napako ka sa krusa, iniwanan ka ng Ama. Sabi ng Muslim, hindi siya iiwanan ng Ama. Ang sabi ni Brother Branham, the Father which is the Spirit left him in the body, but not in the Spirit. I-quote mo yan. Ang ganda yan. Ano lang. Left him in the body, but not in the Spirit. Magandang quote yan. Left him in the body. Detalye na tayo, ha? Uy, tanong bulong nga yung kapatiran natin para hindi magkwentuhan yung young people, oh. Ampunin nyo young people. May ulan naman eh. Huwag kayo mag-alala isip. Mas focus pa yung bisita sa sharing. So yung kapatiran na manalite, tanong bulong para makasabay. Magandang Kaya quote to, no? Hindi ko alam kung kay Jesus Christ eh. Ilang hitlets yan? His spirit had left the body. But not the Spirit. O, hanapin mo na lang kung meron, no? Hanapin mo na lang, hanapin. Whether meron sinabi si Barbano mo hindi, ang importante, Bible, pwede tayo mag-spoken word. Hindi lang si Barbano. Ang ibig sabihin spoken word, hindi letra per letra nakasulat sa Bible, pinaliwanag natin. O sige, meron naman na wala, tuloy tayo. So, nung nasa impyerno si Kristo, kasama niya yung Ama. Doon pa lang sa impyerno, Holy Ghost na siya. Ibig sabihin, doon pa lang sa impyerno, sinelyohan na niya yung mga Old Testament saints. Nung sinelyohan niya, naranasan din nila mag-become one sa Ama through the Son. Nung nag-preach siya at sinama niyang he led captivity captive. Naunang Old Testament saints, mag-glorified body, nauna rin sila mag-become one. Naghihintay kasi sila eh. Nakapilang ba? Pero tayo, dito sa lupa, yan yung sinasabi niya, mag-become one. Yan yung token natin. At ano yun? Si Kristo kasama dun. Hindi, alam niyo bakit kailangan kasama si Kristo? Mamamatay tayo pag direkta ang Ama. Pangalawa, yung nagmamayabang na nagpalayas kami ng demonyo. Outdwelling power lang yan. Wala ang ano yung pagkakaiba ng anak sa Ama? Yung Ama may power. Binigyan ka ng power, magpalayas. Pero pwedeng Nicolaita ka eh, di ba? May pride ka eh. Ano yung bigay ng anak? Yun ang pagkakaiba. Philippians na to. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ang dala ng anak, kaya kailangan kasama ang anak, tuturuan ka magpakumbaba. Kasi yun lang, nakatanggap lang ng kapangyarihan ng Ama. Mayayabang na Pentecostals. Mayayabang na miracle workers. Kahit end time pa, no? Lapit. Kuha ang mic. Pastor, meron akong Brother Franz, may dalawa akong tanong. Unang tanong ko, linawin muna natin kasi kanina si Pastor Romy nagtatanong kung may dugo ba ang Diyos. Parang meron ata silang argumento ni Pastor, no? Kasi ang sabi po ng propeta, we are not saved by the blood of Jew, we are not saved by the blood of the Gentile. So, lumalabas
may ang dugo na nag-save sa atin ay ang dugo ng Diyos. Tama po. 'Di ba? Siguro ang pinagbabasihan ni pastor, God is spirit, no? Kaya lumalabas wala nga namang walang dugo. Pangalawang tanong ko na, pastor, total may parang nasagot na din naman, no? Parang lumalabas po kasi yung anak ay na-possess sa Holy Ghost. Di ba nung siya ipagdalang nung siya i-conceive ni Mary, Matthew chapter 1 verse 20, through Holy Ghost. Tama po. Then nang lumaki siya, pagdating naman ngayon sa River Jordan, nang i-baptize siya, may another spirit na naman na nag-indwell sa kanya. Kaya nga niya, nag-claim siya, nagsabi, the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me. Sabi niya. So, dalawang spirit na. Pastor. Tapos, ang tanong, di ba Holy Ghost na-conceive yung babae through Holy Ghost? Tapos may another spirit na naman mag-i-indwell sa kanya. So, possess na sa Holy Spirit yung di ba? Kasi natatanong ko, sabi ko, hindi siya product ng sexual intercourse. Tama? Through Holy Ghost, through Holy Spirit. Kaya siya na form doon sa mother's womb, and then nag-exist siya as human, as man, and then yung bang batang yon na lumaki, nag-grow hanggang sa siya at the age of 30 and siya i-baptize doon sa River Jordan, may another spirit na naman. I saw the spirit of the Lord like a dove, sabi. I witness siya nung makita niya yon. So dalawang spirit, meron na existing na spirit, tapos may another spirit pa ulit. Okay. Paano pong nangyari yung ganon? Ba't kailangan pa may another spirit? Tapos yung kanina, nakakalito, yung sabi mo kanina, nandun ang spirit sa kanya, silyado na, hindi na hawakan na, hindi na aalis. Pero umaalis, ano pa talaga? Ako muna, Pastor. Okay. Pap? Opo muna, Pastor. Maganda ang tanong na yon. Talaga ang legit na question dito, ang Diyos ba may dugo o wala? Yung Diyos na Espiritu, may dugo? Wala. Sino ang may dugo? Ang anak. Kaninong dugo yung sa anak? Dugo ng ama. Pinakita natin ang quote kanina, the blood of Jesus was the blood of His Father. Sino ba sa atin na anak tayo, dugo tayo ng ating ama? Amen. Sige. Quote, use His blood. Use His blood. Yan. He can't be His own father. Jesus couldn't be the one Jesus, one God. All like that. He was created by God the Father, right? And God the Father dwelt in Him that He might use His blood for sanctification and cleanse His church with the same Spirit to live in His church, to perform the works and the signs and fulfill the scripture that He promised in the last days, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. So hindi yan directly na dugo ng Diyos na Espiritu. Yes. Yan po ay direct na dugo ng kanyang anak. Blood of His Son. Blood of His Son. Yan. We're sinners. We're bound with shackles of sin. Hundreds have been converted, brought into the recognition of God, fellowship of the Holy Spirit by the blood of His Son, Christ Jesus. Now we love you for that. Ilang hits ba ang blood of His Son? Pero meron bang tinatawag blood of God? Meron. Sa quotes. Pero sa Biblia, wala. Sa Book of Acts, meron. Amen. Kasi ang dugo ng anak ay dugo ng kaniyang ama. God is not created. The blood was created. Okay. Hallelujah. Sige, tapusin muna natin. Sana mababasa dyan sa Book of Acts. Ano yung kinote? Acts. Yung farewell message ni Paul. 20 ba yun o 21?
Verse 28. Sige, verse 28. Abanti mo lang. Yan. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God which He hath purchased with His own blood. Hindi sinabi na God's own blood. Ang own blood yan ay ang anak. Kaya may word na own. Na pinagmamay-ari. May nagmamay-ari. The word own. At ang Holy Ghost Oo. dyan, yung anak na rin. Yan po ang dugo ng kanyang anak. Hindi direktang dugo ng ama. Okay, sabi natin direct kasi yan ang created. Okay, pero ang actual na creation niya ay egg and germ. Tama ba? Creator created. Okay. Dagdagon ko muna Brother Francis, okay. Mensahe, creator created. Yan. And we are redeemed through the blood of Christ. And God Almighty is a spirit, and He overshadowed the Virgin Mary and created. God the Creator created the blood cell in the womb of that woman. Very scriptural yan. Okay. Knowing no man by sexual desire, you believe it, and that blood cell developed into the man which was the Son of God. And through that unadulterated blood of the Son of God, created blood by Jehovah, without sexual desire, through the shedding of that blood on Calvary's cross, redeems us from sin and sickness. Okay, ngayon, dito na tayo sa indwelling. Nanahan ba ang Diyos doon sa bata? Bible record ba? Hindi siya nanahan doon sa bata. Amen. Nung 12 siya, nanahan ba? Hindi pa. The Father didn't dwell. Sige nga. Unahin muna natin. Diyos ba yung bata? A babe, not a God. A babe, not a God. Nanood sila Problema nila yon. Wala silang problema sa atin. May problema nila sa prophet. Okay. A babe, not a God. Yan. Praise God. Sige. Ano ang subject niya dyan? Isaiah 9:6. Baba. Okay. Sumubra. Okay. But when he balik. Okay. Yan. Baba konti. 1. But when he held the conference, he decided to come as a babe. Direkta kaya. Ito, nilinaw niya. Alam mo, si Brother Branham, maraming kasama ng mga wanis. Kaya ganun ang wisdom binigay ng Diyos. Pinapasakay muna niya yung mga wanis, tapos ipoposisyon niya. Okay, yan. Ang sunod. In Isaiah 9:6, we find it, unto a child is born, a son is given. So, son, may beginning, given, may nagbigay. Tama ba? Okay. And the government shall be upon his shoulders, and his name. And his name. Hindi sinabi and the boy or the child, but the name. Because the name of the Father was given to the Son. Okay, tama ba? And his name shall be called the Counselor, Prince of Peace, and Mighty God, the Everlasting Father. And of His dominion, there shall be no end. Kasi nakasulat na yan. Amen. Sa Book of Daniel. This will be a sign unto you. Anong sign? A babe. Not a God. A baby. Tapos nagot ang iba. Baby God. God baby. Hallelujah. Praise God. Ano ang isa? Not a God. A man. Another quote. He was a man. He was no lesser God. Amen. He was a man born like we are through the midst of earth, come from the womb of a woman, not a God. A man. No wonder the greatest sign. Pangatlong quote, little body that was born of Mary. Dagdagan na lang natin para mas tayo. Little body that was born of Mary. Okay. A little body that was born of Mary. That was. Kulang Brad, was. That was. Yan. Okay. Yan. Lagdagan mo ED yung born. Kasi sa iba, walang ED. Sa iba, meron. Okay. Born of Mary. Little body
that was born, oh, yan. Oh, now he was looking at that little body that was born of Mary. Say, that wasn't God. Pakishid. That wasn't God. That was the Son of God, but God was in that body. It was God. He said, I do not do the works of my Father, then condemn me. Okay. At least na-prove natin, mga kapatid. Ngayon, amen, kung hindi siya nanahan doon, iyon po ay hindi Diyos. Yan po ay anak ng Diyos. Tama ba? Okay, the Father didn't dwell. Sige nga, the Father didn't dwell. Sa 12 yun ha. Iyon sa bata yun. Tapos sa 12 tayo. 12. Hap. Po. Okay. Ang binigay ko, the Father didn't dwell. Sige, the Father didn't dwell. Okay. Ito parang review lang natin ito. Amen. Tanggalin mo yung da sa puno, bro. Father didn't dwell lang. Yan. Okay. Father didn't. Apostrophe yan. T. Apostrophe T. In, between in and T. May apostrophe dyan. Okay. The Father didn't dwell. Okay. Praise God. Walang lalabas. The Father didn't dwell. Tama ba yung spelling mo? D-I yun. Didn't. D-I-D. 12-year-old In boy pa apostrophe lang. T. Okay. The Father didn't dwell at him at that Time because he come on him when John baptized him. Yan o. The Father didn't dwell in him at that time. Because he come on the day when he baptized him. He saw the Spirit of coming down, went in him. Yan ang positioning, mga kapatid. Amen. May share akong bago Sige. Mabago sa pandinig. Okay. Ruel, tanong mo, di ba? Anong nagdikit tapos hihiwalay din? Sabi niya, di ba? Ang tawag ko dyan, outdwelling. Pero, meron akong pahiram sana ng end time Godhead revelation o kaya IPM mo sa kanya. Gusto ko pakita rin yung 4 na category. Narinig mo na ba sa end time? May hati sa end time na ang katawan hindi Diyos. Spiritus lang sa looban Diyos. Noon panahon pa to panahon pa na ni Daniel Bernardo, no? Tapos may split sa end time. Si Jackson wala pang River Jordan yan. Ang split nila, yung katawan ay Diyos o hindi. So merong segment ng end time na ang turo, ang katawan ay Diyos. Narinig mo na ba yan? May na-encounter ka na ba? Okay. Ito yung tanong ko. Okay. Hindi, siyempre nahati ito Yung kay Ruel, hindi Diyos ang katawan. Yung grupo ni Bernardo, Diyos ang katawan. Si Ronnie Milevo, dati Diyos ang katawan. No? Si Batak, Diyos ang katawan. Naririnig ko rin. Ha? Ngayon, siyempre curious ako. Sinabi kayo ni Barbanam yan. Pero may sasabihin ako, kahit whether na sinabi ni Barbanam mo hindi Ito yung pag-uusap ko, sasabihin ko. Outdwelling, hindi pa nag-fuse ang spirito ng Diyos sa katawan. Kaya ang katawan pwedeng mamatay basta umalis ang protection ng spirito. Nag-fuse lang siya, nag-become one siya in the spirit pa lang nung nagmi-ministry. Sa Jordan. Kailangan mamatay ang katawan at ma-resurrect bago mag-fuse. So, ang topic na natin, yung katawan na ang nag-become one with God. At yung term na ang katawan ay Diyos. Pag sinabing Diyos, immortal, eternal. At kung ba, tatanungin ko, may dugo ba yan? Wala mo na ang detalyeng sagot. Pero, term muna natin, yung katawan ay Diyos. Aabantay na tayo ng another, So, nasa ministry pa si Christ, yung spirit niya become one, pero yung katawan di pa become one. Outdwelling ang tawag dyan. Yung sinabi mo, ang gulo-gulo, nakadikit na, hindi raw hihiwalay, pero umalis naman sa kanya. Kasi nung hindi pa siya resurrected, outdwelling lang. Papaliwanag ko yung outdwelling. Yan yung naranasan ni Moses. Yan yung naranasan ni Enoch. Yan din naranasan ng mga anghel na nag-theophanize. Di ba nagsasalta yung anghel? Ako ang Diyos ni Abraham. Anghel lang nagsasalta. Ginamit yung anghel. Pero ang anghel ba nag-become one? Hindi. Outdwelling yan. Temporary theophany. So ang propeta, di ba si Moses tinawag na Diyos at lumiwanag. Outdwelling yan. Hindi siya glorified body pa.
Hindi pa glorified body. Ngayon, ito yung gusto ko ipakitang mystery sa inyo. Ang glorified body, hindi lang nag-become one in the spirit, nag-become one in the body. Pag nag-become one in the body, pwede mo tawaging Diyos yung katawan. Na-misplace lang ng end time yung term nila. Hindi mali ang term nila. Na-misplace lang, baby pa lang, Diyos na yung katawan. You must not misplace, mislocate, misrepresent. So, yan yung gusto ko sa paliwanag. Totoo yung term na Diyos ang katawan. Pero sa resurrection. Habang hindi pa siya resurrected, outdwelling, ito, resurrected na yan. Yung nagpe-pray siya, drawing lang, nagpe-pray. Nagpe-pray siya sa Gethsemane, hindi pa siya resurrected. So, okay lang yung statement ng prophet na the spirit left him at the time. Actually, unti-unti ang pag-left. Kasi, ang huling left yung cross na. Yung Gethsemane, nagsimula na siyang hindi protektahan. Kasi maraming gusto pumatay, di ba? Hindi siya mahuli-huli. Pinoprotektahan siya nung outdwelling. Si Adan, bago nagkasala, may outdwelling din yan. Brother Jose. Bibigay ko ang quote, 3 quote. But what made him God? Unang quote, mensahe. Dugtungan mo natin bro ha. Okay. But what made him God? Yan. Siyang nagtanong, siya din ang sumagot. He was a man. He was flesh and blood. He suffered. He groaned. He went through temptation. He was a man. That's right, isn't it? But what made him God? Ayan ang sagot. It's because the Spirit of God was on him. He was the anointed Messiah. Another quote. Because God was in him, made him God. Because God was in him, made him God. Okay. Yan. But you know, I think that's where Paul got taking handkerchiefs or apron from his body. Elijah knew that everything he touched was blessed. Because God was in him. Kulang, Brad. Because God was in him, made him God. Ayan. Notice, when you become part of him, you are the veil that veils him. You are part of him. As long as Christ is in you, as Christ was of God. Because God was in him, made him God. Pangatlo na quote. Made God with us. Okay, now see the Spirit that was in Christ, the body, Jesus, which was God Emmanuel, the Holy Spirit. God came down in Christ and he was made God with us. And then he was to redeem his bloodshed. Tama. Si Moses kanina, banggit niya, ginawang Diyos Old Testament. Hindi pa namatay si Moses. Yung term, pwedeng maunawaan ng tama, pwedeng maunawaan ng mali. Pwede ko ito. Oo. May tatagos ako. Mabilis lang to Brother Jose. Si Kristo, pwedeng tawaging Diyos dahil yung Diyos nasa Kanya. Yung believers. Ngayon, hindi pa tayo resurrected, pero alam mo ba pag resurrected katulad natin si Kristo? May mas nakasulat sa Revelation, luluhod yung tao sa atin. Kasi, resurrected na yun eh. Katulad na natin si Kristo. Sa ngayon, hindi. Siyempre, under training ka eh. Pero pag resurrect mo, katulad mo si Kristo. Anong meaning? Let us make man in our image. Yung image, hindi lang holy-holy ha. Yung image, eternal, immortal, powerful. You have the power of God. You will be representing God. Yung kung ano yung gustong-gusto ni Lucifer, hindi lang si Kristo, pati ang bride, matatanggap ng bride. Na-miss ni Lucifer kasi siya nag-rebellion siya eh. Pero, yun ang gusto ma-achieve ni Lucifer, ibibigay sa bride yun. You will be equal with God. Not because you are inherently equal, because you were given an inheritance. May equality to, no? He thought it not robbery to be equal with God. Yung equality niyan, you have the power of God. Okay, tanong. Ang tanong ko, Brother Francis. Dugtog mo na brother. Mayroon pa akong dudugtong ha. To make much clearer. Ang revelation ng threefold purposes ay napakahalaga sa atin. Amen. Yung Diyos dinala doon sa anak. Yung nasa anak dinala sa atin.
Yung hukom, scriptural yan. Sino ang tagahukom? Ang Diyos. Dinala sa anak. 5:22 ng Book of John. Dinala din sa katawan. 1 Corinthians chapter 6. Tama ba? Pag-ibig ang Diyos. Saan dinala? Sa anak. Dinala din sa atin. Marami pa ba? Kaluwalhatian sa Diyos. Dinala sa anak. Sinong nagbasa kanina ng 1 Peter or 2 Peter ba yun? 1:17. Dinala din sa atin. Binasa natin kanina. Kaya importante ang bagay na ito sa threefold purposes of God. Now ngayon, ang tanong, i-worship ba tayo? Sige, tingnan natin. Worship together. May ED, bro. Worshipped. May ED sa dulo. Worshipped together. Okay. Worshipped together. Parang sobrang haba ata yan. Tingnan nyo. Worshipped. Double P. ED yan. Okay. Oh, so we're thankful tonight. Amen. Double P ang worship bro. P-E-D. Okay. Double P-E-D. Okay. Yan. Sabi diyan, even Job wanted to know where he lived at. If I could only go to his house and knock at his door, Job wanted to find God's dwelling place because there God and his family is worshipped. Kaya basa together. Ang worship ng Diyos dinala sa anak. Let all the angels worship Him. Saan ngayon idadalhin? Covered ba yan sa trivial purposes? Covered yan. Amen. So ngayon, parang hindi pa naunawaan masyado, amen, pero alam natin, amen. Pag nanahan ng Diyos sa atin, tinawag tayo ng prophet na siya tinawag na Messiah. Tayo tinawag na Messiah hits. Tanong ko, Brother Pans, tatanong ko. Sharing na ganito, putulin mo, Barmageddon, sayang eh. Kasi kung masyadong mabaw, hindi mapapanood na lahat. Putulin natin. Tulad yung ganitong segment. Ang tanong ko dun sa outdwelling, nung sinabi ni Kristo na bakit mo ko pinabayaan? Ang tanong ko, yung binanggit ba ni Kristo nung bakit mo ko pinabayaan, outdwelling na ba yun o nararamdaman ni Kristo na lalabas na yung espiritu? Kasi di ba yung espiritu become one, hindi na pwede maghiwalay. Pero hindi naman pwede magsalita ang katawan na walang espiritu. Pinabayaan ang katawan, mabugbog. Doon pa lang sa prayer, pinabayaan na yan eh. Namawis na parang dugo. So, ibig sabihin, naramdaman niya yung protection unti-unting tinanggal. Sa katawan ha. Parang tayo, alam natin, beren tayo, become one tayo. Pero, nakakaranas tayo sakit sa katawan. Di ba? Ganon din si Kristo. Yung outdwelling, pinoprotektahan siya. Tilad si Adan bago magkasala, no? Nung nagkasala, umaalis din yan. Umalis din yan para mamatay ang katawan. Si Kristo, unti-unting umalis yan from Gethsemane hanggang mapako sa krus. So yung huling kahuli-hulian, sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Sa laman yun, hindi sa spirito. Kaya dinidistinguish ko kasi tanong niya yan eh. Kadikit na nga eh, bakit may alis-alis pa? Hindi pa kasi glorified ang katawan. Hindi pa become one sa katawan. Hindi pa naging Diyos yung katawan. Maluap. Tanong bulong sa mga young people para makasabay. Ang ganda ng usapan nito, dapat ma-enjoy. Yung usapan kasi sa end time, particular sa mga oneness. Sinasabi po nila na doon pa lang sa womb, when God created the Son in the womb of Mary, sinasabi po nila, Pastor, na nag-indwell na yung Ama doon. Nando na. Pero, kung sa statement ng prophet, binanggit niya, wala pa ang Ama since the river Jordan will come. May statement, buksan mo, Brother at Joshua. Paradox. Ang word the Father didn't dwell in Him. Okay, sige, basahin natin ha. The Father didn't dwell in Him. Paradox. At the time. Okay. Yan ba? Tama? Okay. And this little boy, 12-year-old child,
Ito mo, ang sunod sabi ni Barbanama, no wisdom at all. Why? But just a 12-year-old boy, ito sunod niya, highlights, the father didn't dwell in him at that time. Why? Because he come on the day when he baptized him. He saw the Spirit of God coming down and went in him. But look, this little 12-year-old boy, being the Word, he was born the anointed one to be the anointed about my Father's business. So dito sa tribe ni Balbanham, nagkaroon lang si Kristo ng term ng anointed, the Messiah, when the Father dwell after he was baptized in River Jordan. Si Isang Brother term Balbanham may lang. sabi niya, no? Pero yung saltang At anointed, ito yung sinasabi, no? malawak ang gamit. Sa highlights, hindi pa nananahan ang Ama when God created Jesus Christ in the womb. Wala pa yung Father doon. Hindi pa. Hindi pa. Ang sabi, God was made flesh. the Father didn't God dwell was in that made- because kasi He pag come word made flesh, when He was sinapupunan baptized yan. Him. He saw Pagka the God was Spirit. made flesh, that is Nakita, Jordan. He saw the Spirit that God coming down, see, Mamaya, and went mamaya. in Him. But look, this little 12-year-old boy, being the Word, he was born anointed one. He was born anointed one to be. Ibig sabihin, future yan. Yung salitang to be is a future tense. To be the anointed. Okay. And here he was, know ye not that I must be about my Father's business? O, kita natin, di ba? So, minsan yung term, di ba ng pastor, may parang, nag-ano siya eh, Papaliwanag ko, Pastor. Papaliwanag ko. Yung born the anointed one, tapos to be the anointed. Yung to be the anointed, kinurek niya yung born the anointed one. Kasi otherwise, dalawang anointing ang tinanggap niya. Isa lang basis ang anointing niya eh. Oh, there's only one coming of the Spirit. So yung to be the anointed, correction yan sa born the anointed one. Kaya iniba niya yung statement. Iniba niya yung statement. Okay, papakita na natin. Ano yung request na... ganito ang question na Brother Francis. What is the difference between the Word was made flesh at God was made flesh? Okay. Pakikot yung sinabi ni Barban, nabasa ko dati, pinapakita. Mm. Na the Word was made flesh nung nag-indwell ang Spirit ng Diyos sa River. God was made flesh. So kung yan ang quote, That's when God was made flesh. sige pakiyan. That's, apostrophe S, when God was made flesh. May nanghingi sa akin, hindi ko kaya. That's when God was made flesh. Apostrophe, that's okay. That's when God. Yan. Praise God. Baba, konti. Oh, sige pa. Okay. Okay. The lamb makest, sige. Notice how beautiful the lamb, the meekest of all the creatures of the earth, and the dove, the meekest of all the fowls of heaven. Now, that's the only way that they could ever be united. It's the only way that the dove would ever come on the lamb. Now, when the dove came down, John saw Jesus and he said, "Behold the Lamb of God that take away the sins of the world." Okay, and John said, "I bear record, seeing the Spirit of God like a dove coming down and abiding on him." Hallelujah, there you are. The dove and the lamb united together. That's when God and man became one. That's when heaven and earth embraced each other. Hallelujah. That's when God was made flesh. Sabi nila, question mark yan, Pastor Amen. Of course, may dugtong pa yan. Amen. Importante nakuha natin yung thought dyan. That's when God was made flesh. And when God came down from the Spirit form, that's when God came down from the Spirit form and was made a man and dwell among us. That's when all eternity embraced each other. That's when the human fallen race of Adam's people and Jehovah God and every angel come together. When God and man was made one on that great memorial day when John baptized Jesus. So walang quote na word made
Wala. Kasi positioning ng word made flesh, sinapupunan yan. Pero pagka God was made flesh, Jordan yan. Sa akin yan, si Daniel Salameda. Oo. The only quote na meron siyang that's when. Ang lahat na quotation ng God was made flesh, walang that's when. Pag that's when, positioning kasi yan. Kailan? Si Brother Daniel, kaninong church? Susunod ko lang yung, bigyan ko lang ng coach yung sagot ni Brother Francis. Uy, Mike. Na, Kukuha ka ng mic. gusto ko lang bigyan ng coach yung sinabi ni Brother Francis na sa tanong kasi Brother Rowell. Meron. Na yung umalis, hindi doon sa spirit. Ito statement ni Brother Branham sa katawan. May statement si Brother Branham na tinitignan niya yung katawan. Let's go to the rising of the sun. When God looked down upon the body. Ayan. When God looked down upon the body. May ED word yung look down. May ED yun. Looked. Tama, meron. Yan. Ayan, ito pansinin niyo to, sundan niyo. When God looked down upon the body, sinasabi ni Branham, dun sa Gethsemane, sa Garden of Gethsemane, nakatingin ang Diyos dun sa katawan. Okay, katawan ha. Ito, sabi niya, the Spirit left Him in Garden of Gethsemane. He had to die, a man. He had to die a man. Remember, friends, sabi niya, He didn't have to do that. That was God. God anointed that flesh. Flesh, which was human flesh, and He didn't have. If He went up There as God, He'd have never died that kind of death. Sunod. And can't kill God. Iyo. Kaya, yun ba yun? Sasabihin nila, Diyos na. Ay, malinaw yung statement ng prophet, but He didn't have to do. Remember, when there with you in Him, see, God had never separated the bride from the groom. Yet. Yan. O, iba na yan. Iba ng statement yan. So, yan, malinaw na tinitignan ng Diyos doon sa Gethsemane ang katawan. ng kanyang anak. Na yung katawan na yun, hindi yun yung Diyos. Kasi sabi niya, kung yun ang Diyos, sabi niya, hindi gagawin ng Diyos yun. Hindi siya mamamatay. Sabi nga ni Brother Francis kanina, sabi niyo kanina, di ba? If the flesh is God Himself, it can't die, sabi ni Baba mo. And He didn't, sabi ganon, He didn't have to do that. That was God. God anointed that flesh. So, ibig sabihin, Pastor, na yung katawan ay inanoint lang ng Diyos. Yun ang malinaw sa statement. O sige, sino magtatanong? Nagbigay lang ako ng susog na statement para at least makita natin ang sinasabi natin. Hindi tayo gumagawa ng ano. Saan? Pwede. Ibigay ko muna yung dalawang quotes. Sige. Si Daniel Salameda. Okay, dalawang quotes muna. Amen, tell the time. Okay. Yung tell, dalawang L. Okay. T-I-L-L. A man, tell the time. T-I-L-L. Tell that time. That. Yan. This is my beloved son in whom I am pleased to dwell. The right translation there is in whom I am pleased to dwell in. Jesus immediately anointed with God. He was just a man till that time. Ano yung till that time? Yung kayang baptism. But now, he becomes the God-man. Okay, another quote. Dagdagan natin. Godman, no? Ah. Di ba? Sabi ng oneness, di ba, Diyos at tao din siya? 100%. Dagdagan muna natin. Oh, sige, Position muna natin. Pa yung isa. Ha?
He lived as a man. May ed yung live. L-I-V-E-D. Lived as a man until he was baptized. Yan ang right positioning. Baptized. May ed yung dulo ng baptized. Okay. Lived as a man until he was baptized. Okay. Yan. At the baptism, sabi dyan, he lived as a man until he was baptized by John at Jordan. Pwede pa, maidagdag pa tayo dyan. Habulin natin. Sige. Mayroon akong para lang din sa dagdag din sa atin. Ang Isaiah 9:6, prophecy, di ba? May sinabi ang prophet na ang kaisipan ng Diyos na-express ito sa pamagitan ni Prophet Isaiah. Ano ko lang quote muna. When God speaks anything, foundation lang. When God speaks anything, speaks, S-P-E-K-S. Anything. When God speaks anything. Okay, dito tayo sa may 231. Okay, ano ka na lang yan? Okay, when God speaks, though it's got to come to pass, I believe that God was going to do. There was a... Tama ba yun? When God speaks anything, it's got to happen. The Word became flesh. Ay, tamang-tama. The Word became flesh. Oo. Okay. When God speaks anything, it has to be. It's got to happen. Baka yung isa pa. It's got to happen for it His thought first, then His word. So ito yung John 1:1. It expressed, then it's nothing. No matter what comes or goes. Diretso tayo sa 231. So 231. 2:31, look, God through His prophet Isaiah, a man who had his lips like we do had. Kaya diretso ako dito, but God got the man so yielded by being a prophet that his words, God's thought expressed through those mortal lips of Isaiah. So na-express ang kanyang kaisipan. So, of course, ang Isaiah 9:6, si Isaiah ang nagsalita. So hindi yan kaisipan ni Isaiah, kundi kaisipan ng Diyos. So, saan ang fulfillment nito kundi John 1:14? Kaisipan niya lang yun eh. So, it was a flesh. Another quote. It was a flesh. It was a flesh. Isa lang yan. Kung hindi ako magkamali it was a flesh. It was flesh lang. Baka yun. Ayan, okay. Teka lang.
Walang it was a flesh or it was flesh lang. Ayan, sige. Yung the word came to the prophet, nandyan yan eh. Dugtong yan. Isa pa. Okay, ayan. Okay, yan na. Sige, baba konti. Okay, John, the greatest of all prophets, he was the one that introduced Jesus. Jesus said he was greater than any man had been born. Did you ever think why that was? All the rest of them spoke of him. The word of the Lord comes to the prophet. So walang ibang salita si Kristo dyan. So si John, si Kristo na salita, pumunta sa prophet. Okay, ano diyo? The word of the Lord comes to the prophet. That's the Bible says so. And in all the other prophet, it come to them in vision. But when the word come to John, walang iba sa Kristo yan. It was flesh. Of course, pag flesh, hindi naman pwede lumakad dyan na walang espiritu at saka kaluluwa. Kasi ang flesh, bunga yan ng word. Kasi God created both sperm and egg cell produced the body of Jesus Christ. Nung naborn again. What word was made fresh again? Pero dyan mo tayo. Ay, ano yan? Sa new birth na yan, apply. Kasi we are not the word, but we are the word. Dito, ipapakita ko lang na pinapatibay natin na ang John 1:14, hindi yan Diyos na naging Diyos. Hindi yan Diyos na nagkatawang tao. Kundi yan ay, yun ang Isaiah 9:6 na ang bata ang tinutukoy dyan. At tinan mo kasi may positioning yan sa Jordan do hindi mapapasa. Now, just about as far as the human mind can go, as far we go back in the beginning. But now, that's as far as we can go by to you. That's as far as we can go by. But, sige, taas. Yan ba yan? Taas pa, taas. Yun ba yan? Yung binasa ko, parang nawala. Okay, taas. But here is where the fullness of God. Saan yan? Sa Jordan. So, ang Colossians 2:9, dyan mo yan ma-apply. Yun lang, dagdag lang yan. Dagdagan ko konti, bro. Jordan by John. Jordan by John. Kasi, take note niya kasi positioning ito yung pangalawang quote. Tama ba yun? Ayan yung may 30. Sabi niya dyan, Jesus was the Son of God as we was talking about. He was the Son of God as much as he was a man. At 30 years, we have no record of him doing anything till he was 30 years old, when he was baptized in Jordan by John. Then the Holy Ghost came upon him without measure. In him dwelled the fullness of the Godhead bodily. Ano yan? Colossians 2:9. Okay. Ang Colossians 2:9, Jordan pala Hallelujah. The Holy Ghost came upon him without measure. In him dwelled the fullness of Godhead bodily. He was Emmanuel. Pati Emmanuel, yun ang tamang pag-apply. God with us. Okay, God was in him. Why was God in him? Because he was the sinless born, and because that he had a way that he could yield himself to God. And in him dwelt all of God. May tanong pa? Medyo ang oras natin ay Okay. God bless you all. Amen. tikit na yung mata ko. Thank you, Pastor Yori. Habol daw. Ito para kay Jiho. Okay. If you did not repent, Brother Jiho, you were guilty of this statement before God. Yung clarification lang, yung bumaba sa Pentecost Day. Yung bumaba sa Pentecost Day, ang pangalan niya Jesus, di ba? Pentecost Day. Yung, sa Pentecost Day, yung kumatagpo kay Pablo, di ba ang pangalan niya Jesus? Sino yun? Yung anak, yung ama? Maganda yan. Amen. Pag sabihin mong Jesus, ang nagsalita dyan, sino bang nagsalita? I am Jesus. Anak. Of course, bumalik na siya sa pillar of fire, which was his position before. Hindi yung Jesus na Salaman, ha? Tama, glorified Meron. God was in Christ. God was in Christ reconciling the world. Kasama.
Hindi naman pwede na siya lang babalik, hindi kasama ang ama. So una, pasalamatan po muna natin ang mga kapatid natin from Cavite, si Pastor, family ni Pastor Yuri, na sila po ay nakasama natin mula kanina hanggang ngayon. At siguro, yung iba pa, taga San Pablo, taga Manghero, sino pa ba yung mga nakauwi na iba, no? So, salamat po sa inyong lahat. Salamat sa inyo na nakasama po namin kayo sa fellowship na to at nagbigay kayo ng effort at naway huwag kayong madala. So, ulitin ulit. Pastor. Si Pastor Yuri, kilala ko to. Ito ay, praise the Lord, talagang manggagawa. Sige, Pastor. Sige, Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Proteksyonan mo ang bawat isa na uwi sa kanilang mga tahanan, Lord God. Amen. Kagalakan ay ramdam talaga namin, O Diyos, at kami po ay nagagalak, amen, sa abundance ng iyong revelation. Salamat muli, Lord, sa gabing ito. Bless this church. Amen. At of course, happy anniversary sa kanila. Amen. Anniversary of the Word. Amen. Sa dako na ito na siyang witness ng katotohanan, Lord God, sa panahon namin. Amen. With that, we ask you for protection, every one of us. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.